magandang araw po. Welcome po sa aking bagong YouTube channel na Nov9 TV on the spot. Real talk, real fast. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may lot area na 720 square meters more or less. May floor area po ito na 300 square meters more or less. Ito po yung covered car garage, nakakasya dalawang SUV. At sa gilid po nito ay may access door papunta sa kitchen at maid's quarter. Dito naman po may trellis at ito naman po yung main door kung saan ito'y solid wood, double door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. So ito po yung hallway. Meron pong vanity mirror at wooden shelf. Ito po ulit yung hallway kung saan naka-tiled flooring at meron pong built-in shelves. Kung sakali pong meron kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ay para sa kanila. Para hindi na po mahirapang pumanik pa. So meron po itong wardrobe at malaki naman po ang spasyo nito. Meron po itong customized sliding glass window, pin lamps, wooden design ang tiled flooring, at mula po dito matatanaw nyo yung kapitbahay. Actually, na-vlog ko na rin po yan. Inner lot po itong property, pero dalawa lang naman po ang bahay dito sa loob ng compound. So, meron po itong sariling toilet and bath. Meron po itong vanity mirror, bathroom countertop, bathroom sink, bathroom cabinet, water closet, then meron pong shower, then bathroom window. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Paglabas niyo po nitong first bedroom ay meron pong powder room. Dito po sa powder room ay meron pong malaking vanity mirror, bathroom countertop, bathroom sink, then bathroom cabinet. May water closet at naka-tiled flooring na rin po ito. Meron din pong bathroom window. Okay, labas po tayo. So, nandito po ulit tayo sa hallway. Then meron pong hagdan dito papunta sa basement. At ito naman po yung living area o salas. Naka-ceiling cove design, napakalaki ng espasyo, may chandelier, may corner window. At dito naman po yung dining area. Meron pong access door dito, sliding glass window papunta sa balkonahe o terrace, kung saan napakalaki po ng espasyo. So nasa mataas na lugar po itong property, tahimik ang lugar, sariwa ang hangin, at malamig ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Yan po yung tinutukoy ko na vacant lot na pwedeng paglagyan ng swimming pool. Napakaganda po nitong property at higit sa lahat sa murang halaga. Mamaya po pag-usapan natin sa dulong parte nitong video. So, ito po yung dining area, naka-ceiling cove design, may chandelier, then premium tiles ang ginamit dito sa flooring, at dito naman po yung formal kitchen. Malaki naman po ang espasyo, naka-ceiling cove design, at dito naman po meron pong breakfast nook, naka-granite countertop, at meron pong island, meron pong wooden shelf at wall-mounted cabinet. Ito pong island, ganun po, naka-granite countertop at wooden cabinet. Ganun din po dito, naka-granite kitchen countertop na meron pong stainless sink with faucet. At dito naman po yung pantry. Katabi lang po nito yung access door papunta naman dito sa dirty kitchen.
So malaki din po ang spasyo nito. Ganun din po, naka-granite kitchen countertop, meron pong wall-mounted cabinets, at meron pong pass-through window. Naka-stainless sink with faucet na rin po ito. Meron pong mga storage ng kitchen utensils sa baba. Ito pong blue na pintuan ay papunta yan sa gilid ng bahay o yung setback. At ito naman po yung maid's quarter. Sa spasyo, sakto lang. Meron po itong wardrobe at meron pong toilet and bath na sharing sila or Jack and Jill. So, kompleto na rin po dito. Maayos naman ng toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, at dito naman po yung kabilang kwarto kung saan malaki naman ang spasyo, may wardrobe, high ceiling, okay naman ang pintura, at meron pong sliding glass window. Ito naman po yung access door papunta dito sa garahe o covered car garage. Pasok po ulit tayo dito sa loob. So ito po yung dirty kitchen, ito po yung color blue na pintuan. Ito po yung setback na may hagdan, papunta naman sa basement at likod ng bahay. Yung tinutukoy ko po na pwedeng paglagyan ng swimming pool. Ito po ulit yung dirty kitchen, yung formal kitchen, at matatanong natin yung dining area. Yun naman po yung living area o salas. Meron pong hagdan dito papunta sa basement. Meron pong pendant lamp, then staircase window, nag-serves as natural sunlight. So ito pong hagdan ay naka-wooden staircase at handrail. Then metal railing. So paba po tayo, samahan niyo po ako. Then dito naman po ay meron pong under stair storage. Ito naman po yung hallway papunta sa mga kwarto. Meron pong built-in wooden shelves and drawers and built-in cabinet. So ito po yung first bedroom. Malaki naman ang spasyo. May pin lamps, may sliding glass window, at may nakaabang na rin para sa window type aircon. Meron din po itong dresser, wardrobe, at naka-Korean blinds na rin ang window. Ito po ulit yung hallway, at dito naman po yung master's bedroom. Napakalaki po ng spasyo. Wooden design ng tile flooring, may pin lamps ang ceiling. Meron din po itong dresser, then drawer, wall-mounted cabinet, at meron pong sariling toilet and bath. Meron po itong wardrobe, from floor to ceiling po yan. Napakalaki po ng spasyo nitong toilet and bath. At ganun din po dito sa kabilang side, may wardrobe din. May malaking vanity mirror, bathroom countertop, at cabinet. Then dito naman po, meron pong shelves and drawers. Hanggang dito po na maximize nila ang spasyo. So napaganda po ng floor plan nito. So meron pong shower enclosure, at ito yung naka-tiled bathroom wall. Dito naman sa kabila, yung water closet, ganun din po. Ito yung naka-tile bathroom wall at may bathroom window. Okay, labas po tayo. So, yan po, tunghayan po ulit itong bedroom, napakalaki. At dito naman po yung hallway. Ito naman po yung pangatlong kwarto dito sa baba. Naka-wooden design ng tile flooring, malaking spasyo, may pin lamps, may sliding glass window. Meron din po itong wardrobe at may sariling toilet and bath. Meron pong bathroom countertop, vanity mirror, bathroom cabinet, may isang toilet fixtures at naka-tile bathroom wall. Meron din po itong bathroom window. Okay, labas po tayo. So, ito po ulit yung hallway. At ito naman po yung lanay. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na vacant lot na pwedeng paglagyan ng swimming pool. At yan po yung perimeter fence. So buong property po ay meron pong concrete fence na rin. Ito po yung
security grill ng sliding glass window papunta sa master's bedroom. So, balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung hallway. Then, galing na po tayo dyan. Na-present ko na sa inyo yung 3 kwarto. Then, ito naman yung pang-4 na kwarto. Ganun din po. Napakalaki ng espasyo. May pin lamps, may wardrobe. Meron rin pong abang para sa window type aircon. May wooden shelf at naka-Korean blinds na rin po ang sliding glass window. Ito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. May bathroom countertop with cabinet, shower enclosure, naka-glass blocks, at overhead shower. Naka-tile bathroom wall na rin po ito. At dito naman po yung access door papunta sa setback. Malaki din po ang spasyo dito. Then may storage room. At ito po yung hagdan. Then pag dinaretso po yan, papunta naman sa likod ng bahay. So dito po sa baba ay meron pong 4 na kwarto kasama na ang master's bedroom. Plus isa sa taas, bali po 5 kwarto po lahat. Then meron pong 2 maid's room. Okay, akyat po tayo. So yun po yung dining area. At ito po ulit yung hallway papunta dito sa main door. Habang naglilibot po tayo sa mga nag-skip po ng video, ito pong property ay located sa Silang Cavite at may lot area na 730 square meters more or less. Well-maintained po itong property at hindi ito ganun kagamit gawa ng nasa ibang bansa si owner. Ito po ay nasa inner lot. Then bago makapasok po dito ay meron pong right of way. Pero titulado po yan. Wala pong magiging problema. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Tagaytay, Santa Rosa Road o sa main highway, ang distance is 2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 4.4 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Picnic Grove, ang distance is 4.4 kilometers at ang travel time is 10 minutes. At kung manggagaling naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 7.2 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na rin gaya ng hotels and restaurants, banks, schools, malls, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video sa paghanap ng property na dapat yung i-consider yung may malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At kung manggagaling naman po sa Manila or sa airport, ang distance is 55.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 18 minutes kasama na ang traffic. Okay, sa presyo na po tayo. Pinibenta po ito ni owner sa halagang 16.8 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mong paset ng tripping dito sa property ito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman may iMessage, meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reel Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, at Nov9TV Official. Salamat po sa panunod sa aking mga videos at ingat po kayo lagi.